Naka-jackpot yata itong Barangay Ginebra dito sa kanilang bagong player, ang batang-batang si Ralph Koo. Sa pangalawang sunod na laro ng Ginebra, nag-start itong si Ralph Koo at sa pangalawang beses, nanalo ang Gene Kings, tinalo nila itong Phoenix Fuel Masters. Naka 12 points itong si Ralph Koo lahat doon sa 3-point area at partikular na mainit nung third quarter kung saan nag-pull away itong Barangay Ginebra para sa kanilang ikalawang sunod na panalo. 2-0 na itong Gene Kings at sinabi ni Ralph Koo na very grateful siya dito kay Team Cone at binigyan siya ng pagkakataon na maglaro para dito sa Barangay Ginebra. Nakita naman natin kung gaano kaganda yung naging contribution niya at marami nga ang nagsasabi na ito dapat talaga ang ginagawa ni Coach Tim Cone. Binibigyan ng minuto yung mga iba niyang bench players dahil kapag nabigyan ng minuto ay maipapakita naman kung anong kanilang kayang gawin. Example na nga ito si Ralph Koo. Alam natin, itong Barangay Ginebra, isa sa mga naging problema dyan ay wala ngang outside shooter. Pero ngayong napatunayan ni Ralph Koo na kaya pala niyang tumira, ay dapat mabigyan siya ng playing time kahit bumalik na itong si Scottie Thompson. So sa ngayon, yan ang nakikita natin dito sa Barangay Ginebra. Kung mapagpapatuloy ni Ralph Koo yung ganyang klaseng play, baka hindi na kailangan mag-trade ng Ginebra para makakuha ng small forward dahil kaya naman pala nito na mag-contribute. Kaya dito natin makikita na talagang playing time lamang ang hinahanap ng mga players katulad ni Koo, si Bon Pesumal, Sidney Onwubere at iba pa. At mukhang na-realize na yan ni Coach Tim Cone. Dahil nga partly of course dahil dito sa naging injury kay Scottie Thompson, hopefully makabalik si Scottie para sa fans ng Ginebra at ng Gilas. Pero kahit makabalik na siya, dapat at least meron pa rin playing time itong si Koo dahil pinatunayan na niya kung ano ang kaya niyang gawin at hindi naman basta-basta yung tinalo nila ang Phoenix at ang Rain or Shine Elasto Painters. Dahil cleared to play na o papayagan ng maglaro itong si Terence Romeo, ito ang panahon para kay Terence na patunayan na yung mga sinasabi ng mga kritiko niya ay mali at kaya pa rin niya mag-contribute para dito sa San Miguel Beer. Wala namang duda na kapag si Terence Romeo ay walang injury, napakalaki ng nagagawa niya sa San Miguel Beer. Nakita na lang natin yung scoring nito na nagagawa niya. At syempre yung 3 points shooting. Pero ang palaging ang nasasabi dito kay Romeo, ito ay madalas nai-injure kaya hindi nagagamit ng San Miguel Beer. At kapag nai-injure naman si Terence, marami daw na pwedeng pumalit yan. Of course, nandiyan si Chris Ross at Simon Enciso sa point guard, si Keith Jimenez, at pati si Jericho Cruz na ginagawang makeshift point guard ni Coach George Gallant kapag talagang maraming nai-injure na players. Ngayon, ang sabi ng iba, baka hindi na raw talaga kailangan itong si Romeo at dapat i-trade na. Pero mukhang bibigyan pa ng isa pang pagkakataon ng management ng SMB dito sa Philippine Cup. Walang duda ngayon ang karamihan na ito si Terence Romeo maganda pa rin ang ipapakita. Ang titignan ng San Miguel Beer dito ay kung mag-i-stay ng walang injury itong si Terence Romeo dito sa Philippine Cup. Katulad nung nangyari dito kay Paul Lee sa Magnolia, wala naman, medyo maganda naging laro niya ng Philippine Cup at hindi masyadong nagkaroon ng mga injuries na matagalan. So, yan ngayon ang aabangan dito kay Romeo. Kung matapos ni Romeo itong Philippine Cup nang walang injury, malamang magtagal pa siya sa San Miguel Beer. Ang problema dyan kapag na-injure na naman si Romeo at matagal na namang hindi nakapaglaro. Dahil syempre baka isipin na ng SMB na i-trade na nga ito. So, ito na ang masasabi natin talagang test para kay Terence Romeo, itong Philippine Cup na ongoing ngayon. Kapag nagsimula na yan at naglaro na San Miguel Bay, dito natin makikita kung talaga bang kaya pa ni Terence Romeo na maglaro, hindi lang ng buong conference, kung hindi ng buong season, na hindi masyadong nai-injure. Ang latest na balita ngayon ay interesado raw ang TNT Tropang Giga dito sa serbisyo ni Stephen Holt ng Terra Firma. Siyempre, alam natin na lately itong si Stephen Holt pinapakita na kung ano ang kaya niyang gawin talaga dito. At marami nga nagsasabi na dito talaga nakikita na siya talaga ang deserving na number 1 pick dun sa nakaraang draft. At totoo nga yung sabi raw ng iba na parang Stanley Pringle ang laro nito. So ang tanong ngayon ay kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil sabi ng iba hindi naman yan magtatagal sa Terra Firma. Siyempre, ang initial na impression ng mga tao yan ay mate-trade dito sa SMC dahil palagi naman ganun ang nangyayari. Pero ngayon ang TNT Tropang Giga raw ay interesadong makuha ang serbisyo nito. Pero ang tanong ay kung papayag ba ang Terra Firma. Siyempre hindi naman imposible na mag-trade ang SMC at MVP Group. Nakita na natin yan dati si Mo Tautua at si Terence Romeo
Although of course nasa Global Force si Tautua, pero alam natin nasa SMC na kampo yan. And of course si RR Garcia at si Matt Canuelas Roser na trade na rin. And kaya ibig sabihin, nangyayari talaga yan na nagte-trade itong SMC at itong MVP Group. Kaya ngayon ang tanong kung ito bang Terra Firma ay papayag na ibigay itong si Stephen Holt dito sa TNT. Ang tanong ay sino naman kaya ang pwedeng ibigay ng katropa para sa nasabing player. So yan ngayon ang titignan natin dito dahil ng TNT mukhang naghahanap ng additional scoring options talaga dahil gusto nila na magkaroon sila ng firepower in case na si Mikey Williams ay talagang magdesisyon na hindi na babalik dito sa PBA dahil hindi magkasundo sa kontrata ng TNT. So sa ngayon dapat siguro gawin muna ni Stephen Holt, pagandahin lalo yung kanyang laro. So regardless kung TNT man o SMC siya mapunta, sigurado na magiging maganda yung kontrata niya once mag-expire na yung kanyang current one sa Terra Firma. Marami ngayon na nagtatanong bakit parang walang ginawang trade itong Magnolia Chicken Templados. Kung inyo maaalala, itong Magnolia, ang daming mga trade na nababalitang gagawin. Yung kay Arvin Tolentino, Calvin Abueva, itong kay Abu Tratter at iba pa. Well, itong kay Abu Tratter kasi kaya hindi matrade ng Magnolia yan. Parang mayroon namang agreement na to na ito si Abu Tratter gusto na raw umalis sa Magnolia. At ang Magnolia naman parang willing siyang i-trade. Ang problema dito, walang team na gustong kumuha dito kay Abu Tratter dahil nga ang balita ito ay gustong mag-abroad. At syempre kung ikaw ay mag-abroad yung player, sinong PBA team ang kukuha dyan? Dahil obviously hindi pipirma ng pangmatagalang kontrata itong si Abu Tratter. At yan ngayon ang iniisip ng mga teams kaya ayaw nila na makipag-trade transaction dito sa Magnolia. So yan ngayon ang titignan natin kung paano ang gagawin nila dyan. Dahil syempre kung ikaw ang Magnolia, as much as possible gusto mong mawala itong si Abu Tratter dahil ang gusto mong makuhang player ay yung talagang maglalaro para doon sa kapunan mo. Pero ngayon naman, ang Magnolia, kung gusto ni Tratter na ma-release, syempre gusto ng Magnolia, merong kapalit. Hindi sila papayag na yan, basta na lang magpunta sa abroad nang wala silang nakukuha. Ang problema ngayon, kung gustong i-trade ng Magnolia itong si Tratter sa PBA team, yung ibang PBA teams ayaw din kunin si Tratter dahil nga gusto nito maglaro abroad. So parang may stalemate ngayon dito si Abu Tratter at ang Magnolia. Tignan natin kung paano yung re-resolvahin ng management. Ngayon, yun namang ibang trades dito. Itong kay Arvin Tolentino na medyo nahihirapan pa dahil nga ang ganda ng nilalaro nito at parang hindi na sapat kung si Calvin Abueva lang ang ipapalit nila. Dahil ngayon PPC at MVP candidate na si Tolentino, samantalang si Calvin Abueva pababa na yung laro. Kaya kailangan magdagdag siguro ng Magnolia ng iba pang mga players o draft picks para itong trade na to ay ma-approve na ng committee ng PBA. Shoutout kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jason Mendoza, pinabati din natin si OG, Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Kagawat Katsakino Dokusin, RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, Junicio Mercado, Jonel Alagon at Celino Valles family, Rico Olarte, JJ Sibum, Dexter Domer, si Romeo Conchada, John Mark Cantos, Luis Alon, pinabati din natin si Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Curly Baduria, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Enju, Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado at ang iba pa nating taga-subaybay.